developments yan, kahit sa pananaw ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, merong nagsumbong sa office ko, nag-email, at binigay niya yung location nitong si Thomas Scheuer. American pedophile siya, inaresto sa Talisay, Cebu. Ang Bureau of Immigration, ang sinumbungan namin, ang binigyan namin ng impormasyon na in-email sa amin. At salamat sa kanila, sila ang kumilos para arestuhin itong si Scheuer. And he's not alone, may naarestong isa pang suspected pedophile dito sa Cebu, inaresto si Stephen Lund. In the case of Scheuer, wanted na po siya sa Federal Bureau of Investigation sa United States para sa possession of child sexual abuse materials. Tumakas siya dito sa Pilipinas, dito siya nagtago for 25 years. Pag-alagala lang dito for 25 years. And apparently, in that time, pati sarili niyang anak ay inabuso niya, biniktima pa niya. Ito very alarming para sa Senate Committee on Women dahil sa panahon ding ito, pinangunahan namin kahapon lang yung unang hearing dun sa paggamit ng AI at deepfakes para sa pag-produce at pagkalat ng mga women and child pornographic materials na kwento, personal na kwento. Sina Queen Hera tungkol sa anak niya at saka si Miss Angel Aquino, yung mga terrible ginawa na minanipulate yung photo ng anak ni Queen Hera para mag-produce through AI ng deepfake, ng pornographic photograph. Si Miss Angel, kinuha yung image niya again online, bilang siya ay public person. Again, minanipulate using AI to produce a pornographic video. So, naging maramdamin talaga yung hearing namin kahapon on the back of yung data na 95% of pornographic material ay binibiktima mga babae at saka mga bata. One good development na lumabas kahapon sa hearing, meron na pong National Deepfake Task Force at ito po ay pinangungunahan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. So ito, para po sa lahat ng audiences nyo, meron po silang hotline 1326. I repeat, 1326. Kung biktima po ng deepfake o iba pang cybercrimes, online harm, huwag po silang matatakot na magreklamo, mag-report ito. Kasabay po ng Deepfake National Task Force, pinangunahan ng CICC, nandiyan pa rin yung DICT, na sabi po ng department kahapon, ini-implement daw nila yung 24-hour takedown protocol para sa mga illegal sites na iyan. At nagko-coordinate din daw sila sa mga social media platforms. Two of whom we had in the hearing yesterday, yung TikTok at saka online ang Google. Ayon sa kanila, nag-e-employ na sila ng various means para panatilihin safe yung online communities nila. At sabi ng mga telecom firms kahapon, nandun din ang Globe, PLDT at saka may isa pa, na sila daw ay kumikilos ng mabilis para i-block daw yung mga illegal sites. So lahat po ng mga resource persons around the table yesterday, sabi talaga, kailangan kasing humabol ang batas sa bilis ng development at pag-deploy ng mga teknolohiya. Laging may butas sa batas na nakikita, kailangan punuin. And in this case, ang gusto punuin ng Senate Committee on Women ay yung Safe Spaces Act. Tulad ng mga protective measures na nailagay na namin sa anti-OSAE or Online Sexual Abuse and Exploitation of Children Law, ganon din ang mga gusto namin ipasok dito sa Safe Spaces Act. Kailangan palawakin yung measures para kumontra sa mga bagong threats.